Barangay LS 97.1. 97.1. O tayo ay forever. 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 Mga kapuso, kailan nga ba ang tamang panahon para isuko ang laban mo sa taong mahalaga sa iyo? Kailan nga ba ang tamang panahon para sabihing, ayoko na o suko na ako? Kailan ka nga ba makakaramdam ng totoong pagod para maging dahilan para bitawan na ang kanyang kamay at talikuran na siya ng tuluyan? Magagawa mo ba ito? Makakaya mo bang sukuan ang laban na matagal mo ding pinaghirapan? Magagawa mo ba itong sukuan habang nakatingin ka sa mga mata niya at sinasabing, ayaw mo na? Pakinggan po natin ang kwento ng ating kabarangay na si Noel at ang kwento ng kanyang pagsuko. Kanino ba siya sumuko? Bakit siya sumuko? Bakit kailangan niyang sumuko? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, pasado 1:00 na ng madaling araw. Para sa mga normal na mga bata, ganitong oras ay himbing na dapat sa tulog at naghahanda na para sa pagpasok sa klase pero ibahin niyo ako. Sa ganitong oras, Papa Dudut, ay gising na gising ako. Kailangan kong gumising sa ganitong oras para tulungan ang tatay ko. Tulungan ang tatay kong patahimikin ang nanay ko na nagwawala sa kabilang bakanteng kwarto. Kailangan kong hawakan ang lubid na itatali sa kanyang mga kamay at paa. Kailangan kong iabot ang lumang panyo o minsan ay puting basahan para ipangpusal sa bibig niya. Para tumigil ito sa kakasigaw. Minsan ginagamit ko rin ang panyong ito na ipangpuna sa mga luha niya. Pero mas madalas ang panyong ito ay napupunta lamang sa bibig niya. Hirap kami lagi ni Papa na patahimikin siya. Basta sumasapit ang madaling araw ay nagwawala na ito na akala mo'y kinakatay na baboy. At kahit pa sinarado na namin ang lahat ng bintana sa aming bahay at pinalibutan na ng mga tray ng itlog ang buong kwarto, kung saan siya andon ay naririnig pa rin sa labas ang kanyang ingay. Kaya si Papa, wala nang ibang nagawa kundi ang busalan siya. Nakita ko lahat yon mula pagkabata. Pati kung paano niya itali na parang aso. Nakatali ang mga kamay nito at ang mga paa para hindi makasira ng mga gamit o makalabas man lamang ng kwarto. Sa umaga naman, kahit kalmado na ito, ay hindi pa rin lubos na nagtitiwala si Papa. Kaya naman kailangan pa rin niyang ikadena ang mga paa nito sa kama. Dinadalhan na lamang siya ni Papa ng pagkain sa kwartong yon at minsan naman ay ako ang nagdadala, lalo na kung wala akong pasok sa eskwela. O kaya naman ay kapag nasa bahay na ako at kakatapos maglaro sa labas. May arinola naman itong nakahanda roon para sa kanyang pag-ihi at pagdumi na madalas ay hindi rin niya nagagamit dahil mas pinipili nitong umihi at magdumi sa kanyang saluwal na sa huli ay lilinisin lamang ng aking ama. Nakita ko ang sobrang hirap ng pinagdaanan ng aking ama mula noong nagkasakit ang aking ina, Papa Dudut. Hindi ko na maalala kung ilang taon ako noong nagkasakit si Mama. Basta ang alam ko, nasa elementarya lamang ako noong magsimulang mag-iba ito ng ugali. Hindi na niya kami makilala. Hindi na niya alam na anak niya ako. Sa tuwing nakikita niya akong pumapasok sa kwarto niya ay sisigawan ako nito at tatawa. Minsan mandudura pa ito.
Takot na takot ako noon sa nanay ko pero laging pinapaalala ng tatay ko na nanay ko pa rin siya at kailangan ko ng mahabang pasensya. Dahil kailangang gumaling ng mama ko. Sa nakikita ko ay parang hindi naman siya gagaling. Kung gusto naman ni Papa na gumaling siya, bakit ni minsan ay hindi ko siya nakitang uminom ng gamot para labanan ang sakit niya? Bakit parang ang luna sa sakit niya ay ang itago siya sa bakante naming kwarto at ilayo sa mundo ng ibang tao? Bakit kailangang itali siya? Kailangang busalan ang bibig niya? O kailangang ikadena kahit maayos siya? Ano ba talaga ang sakit ni Mama? Yan ang mga tanong na hindi nasagot hanggang sa mamatay si Papa at kunin ng mga hindi ko kilalang tao si Mama. Yan ang mga tanong na hindi nasagot hanggang sa pagtira ko sa aking tiyahin hanggang sa pagtanda ko. Sa tuwing binabalikan ko ang nakaraang ito, imbes na masaktan ay puro na lamang ako katanungan, Papa Dudut. Bakit nagkaganon si Mama? Bakit ganon ang ginawa ni Papa kay Mama? Mama? May kailangan po ba kayo? Gutom po ba kayo? Mama, ano pang gusto niyo, Mama? Huwag po kayong maingay. Maririnig kayo ni Papa. Noel! Ano yan? Pa, kasi po, naawa ko kay Mama eh. Baka kasi nagugutom na siya. Tsaka, Hindi siya gutom! paano niyo po malalaman eh? Hindi niyo naman po siya tinatanong. Basta niyo na lang siya tinatali dito. Hindi niyo man lang po alamin kung... Bakit ba mas magaling ka pa sa akin? Hindi mo alam kung ano nangyayari sa mama mo. Kaya hayaan mo lang ako dito. Bakit di niyo po kasi sabihin sa akin para alam ko? Kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo maiintindihan kasi bata ka pa. Sabihin niyo na po ba? Gusto ko maintindihan kung bakit kailangan nating itago si Mama dito sa kwarto. Kung bakit hindi natin siya kasabay kumain. At kung bakit ginagapos niyo siya dito. Anak, ang hirap sabihin sa'yo lahat. Pagtanda mo, maiintindihan mo ito lahat. Bakit pa? Bakit kailangan ko pang hintayin na tumanda ako? Bakit di niyo na lang sabihin sa akin ngayon at ipaintindi? Sabi niyo matalino akong bata. Hindi ako katulad ng ibang bata dito sa barangay natin. Mabilis ako makaintindi sa salita ng matatanda, sabi niya yan. Sabi niyo mana ako kay Mama na matalino. Maiintindihan ko pa. Promise. Maiintindihan ko kung sasabihin niyo sa akin kung bakit nag-iba na ng ugali si Mama. Bakit parang hayop na to kung gumalaw? Sabihin niyo na pa kasi... Anak, please naman. Huwag ka na magpumilit pa. Kapag sinabi ko hindi pwede ngayon, hindi pwede ngayon. Naiintindihan mo ba? Pero pa... Walang pero-pero, Noel. Kunin mo na itali sa ilalim ng taki ng LPG. Tulungan mo ko itali nanay mo. Pero pa... Magsugot ng mga kamay at paa ni Mama. Para sa kanya rin itong ginagawa ko, anak. Anong para sa kanya eh? Nahihirapan na nga po. Anak, please! Wala na akong matinong tulog mula nung nagkaganito ang nanay mo. Huwag ka na dumagdag pa sa pagod ko. Parang awa mo na, anak! Sorry po, Papa. Kunin mo na ang tali. Ngayon na! Opo, Papa. Marlene, mahal. Huwag ka na sumigaw, please. Kasi nakakaya sa mga kapitbahay. Tapos mapupuyat pa kami ng anak mo. May pasok pa siya mamaya. Ilalagay na natin tong panyo sa bibig mo, ha? Kaagatin mo ulit at hindi ka nasisigaw, ha? Ayos ba? Aray! Ah! Anak ka nang... Pagod na ako sa'yo, Marlene. Pagod na! Hindi ito ang gusto kong buhay! Ah! Tumigil ka na! Yan! Kainin mo yung panyong yan!
Ang hindi alam ni Papa noon ay nakita ko siya sa ilang beses niyang pagsampal kay Mama, na dinadagdagan pa niya ng tadyak sa hita nang pilit na lumaban si Mama sa kanya. Mula noon ay nagtanim na ako ng galit kay Papa. Bakit kailangan niyang saktan si Mama? May sakit na nga yung tao pero ginaganon pa niya. Asawa niya yun eh. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang ginagawa niya. Hindi ko na sinasabi pa kay Papa kung ano ang nakita kong ginagawa niya. Hinahayaan ko na lang itong nakatago sa akin na naging dahilan para hanggang sa pagtanda ko ay magtanim ako ng galit sa kanya. Hindi niya rin alam yon. Sa paglipas ng taon ay mas lumala ang trato ni Papa kay Mama. Minsan na lang niyang pakainin si Mama. Ang rason niya, hindi rin naman daw kinakain ni Mama. Madalas ay tinatapon daw o kinakalat sa kama. Saka napapagod na raw siyang maglinis si Papa ng dumi at ihi ni Mama na akala mo'y aso na kung saan lang nito maibigang dumumi at umihi. Ang solusyon niya dito, mas konting pagkain, mas konti ang dumi at ihi. Pati ang paglilinis ng kwarto ni Mama ay bihira na niyang gawin. Halos ayaw ko na rin pumasok doon kapag maghahatid ako ng pagkain dahil mas masahol pa sa amoy ng kulungan ng baboy ang kwarto ni Mama. Sinusubukan kong magwalis pero madalas ay hindi ko na ginagawa dahil kumakapit na sa sahig ang dumi ni Mama. Naaawa ako sa totoo lang kay Mama. Pero wala na akong magawa, Papa Dudut, dahil ayaw ni Papa. Pabayaan ko lang daw. Ganon daw talaga dapat ang pagtrato kay Mama. Lagi niyang sinasabi na balang araw ay mauunawaan ko ang sitwasyon namin ng aming pamilya. Umuoo lang ako pero ang hindi nito alam ay diring-diri at galit na galit ako sa ginagawa niya. Mali ang ginagawa ni Papa. Wala lang kasi akong karapatang magalit dahil nasa poder pa ako ni Papa. Pero pinangako ko sa sarili ko, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral ay kukunin ko si Mama at ipapagamot siya para gumaling na at bumalik na sa dating ugali nito. Kasi ngayon talaga, habang tumatagal ay hindi na niya kami nakikilala. Lagi itong galit. Akala mo'y asong ulol na anytime ay susunggab sa'yo kapag naramdaman nilang threat ka. Nakakatakot pero kasi nanay ko siya. Dapat ko pa rin ipakita ang simpatya at pagmamahal sa kanya na hindi na halos ginagawa pa ni Papa. Madalas niya itong saktan, sinasampal, sinusuntok sa braso at tinatadyakan sa balakang. Lagi na itong nakatali. Ang mga sugat sa bandang pulso niya ay dahil sa higpit ng palagiang pagtali sa kanya. Nangangamoy na rin ang mga sugat na yon na hindi na gumagaling dahil hindi naman nililinisan ni Papa o nilalagyan man lang ng alkohol. Wala. Pinabayaan na ni Papa si Mama. Gusto ko mang gamutin yon ay hindi ko magawa, Papa Dudut. Dahil nga sa tuwing lalapit ako kay Mama ay para itong asong ulol na bigla na lang mangangagat at mananakit at nakakatakot. Nang tumagal ay nilimitahan na rin ni Papa ang pagpapapasok sa akin sa loob ng kwarto ni Mama. Hayaan ko na lang daw dahil kapag nakikita ako nito ay nagsusumigaw ito at parang humihingi ng tulong. Yung tulong na alam kong hindi ko maibibigay sa kanya. Kaya naman sa dasal ko na lamang dinaraan ang lahat. Pinagdarasal ko na sana kung sakali mang hindi gumaling si Mama ay makagawa ito ng paraan para makatakas kay Papa. O kaya naman sana ay bilisan pa ang pagdaan ng panahon para makapagtapos na ako ng pag-aaral at maialis ko na siya sa poder ni Papa. Pero hindi nangyari yon.
Dahil isang taon bago ako graduate sa high school ay natagpuan ko na lamang si Papa na nakasabit sa punong akasya sa labas ng aming bahay. Isang madaling araw ng Martes. Nagpakamatay ito. Sa kanyang bulsa ay may sulat ito para sa akin na walang ibang laman kundi, "Anak, patawarin mo ko. Pagod na kasi ako." Nang nakita ko nga yun ay pumasok agad ako sa bahay. Pumasok sa kwarto ni Mama, tulog pa ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sasabihin ko ba sa kanya na patay na si Papa? Maiintindihan kaya niya? Wala akong ibang nagawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. Pakiramdam ko ay mag-isa na lamang ako sa mundo ngayon na wala na si Papa. Alam ko na galit ako sa kanya, pero hindi ko lang inaasahan na maaga itong mawawala at maiiwang kaming dalawa ni Mama. Si Mama na halos hindi na ako kilala. Kaya ko ba siyang buhayin tulad ng ginagawa ni Papa sa amin? Gulong-gulo ako, Papa Dudut. Pinagod ko ang sarili ko sa kakaiyak hanggang sa magising si Mama. Natakot ako noon, baka saktan ako nito lalo na't nakatabi ako sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, mula noong nagkasakit ito ay tumingin siya sa akin at sinabayan ako sa mahinang pag-iyak. At saka ako nito niyakap at hinele sa pamilyar na kanta na lagi niyang pinanghihele sa akin noong bata pa lamang ako. Nakatulog ako noon na nakayakap sa kanya at nang sumapit ang umaga, kailangan na naming magpaalam sa isa't isa. Nakita ng mga kapitbahay ang bangkay ni Papa na nakasabit noon sa puno. Sila ang nagsumbong sa barangay at agad-agad ay pinuntahan ito at nagtawag na rin ang pulis at ambulansya. Napuno ng mga tao ang bahay namin. Ang mga pulis ay kinausap ako at ang daming tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin isa-isa. Hanggang sa dumating na ang tiyahing ko na kapatid ni Papa. Humagulhol ito nang makita ang katawan ni Papa. Niyakap ako nito at ramdam ko ang awa nito sa akin. Bumaling ang pulis sa tiyahing ko at siya ang kinausap. Nagtanong-tanong kung ano ba ang tingin nila ang dahilan kung bakit kinitil ng ama ko ang buhay niya. Isa lang ang tumatak sa utak ko na sinabi ng tiyahin ko. Si Mama. Si Mama daw ang dahilan dahil noong minsang lasing si Papa at pumunta ito sa bahay ng tiyahin ko ay sinabi nito na pagod na raw siya at gusto na niyang magpakamatay kung hindi lang daw niya iniisip kung sino ang mag-aalaga sa akin. Malamang ay matagal na rin niyang tinapos ang buhay niya. Sinubukan siyang kausapin ng tiyahin ko para kumalma at huwag pag-isipang muli ang kitlin ng buhay niya. Pero sa huli ay ginawa pa rin niya. Bago matapos ang araw na yon ay nakita ko na lamang ang nanay ko na hawak-hawak ng 3 taong nakaputi. Hindi ko na nagawa pang magtanong sa tiyahin ko kung saan siya idadala. Ang iniisip ko ay dadalhin ito sa ospital para mapagamot na ang mga sugat niya. Masaya na ako noon kung ganon ang plano. Bago matapos ang araw na yon ay inempake ng tiyahin ko ang mga damit ko at inuwi ako sa bahay niya. Doon na rin binuro lang tatay ko. Hindi ko alam kung ano pa ang susunod na mangyayari. Basta ang alam ko matapos ang libing ng tatay ko ay sa aking tiyahin na ako titira. 2 lang kami sa bahay niya. Matanda na siyang dalaga at masaya ito na andun ako para makasama siya. Nang banggitin ko na mas magiging masaya kung kasama si Mama ay hindi ito nagsalita. Sa mga sumunod na araw ay nahiya na ako magtanong tungkol kay Mama. Dahil alam kong hindi komportableng sumagot ang tiyahin ko. Hanggang sa nakasanayan ko nang huwag magtanong pa tungkol sa aking mga magulang.
Hanggang sa tumanda na ako ay tila nakalimutan na ng bibig kong itanong kung asa lang nga ba si Mama. Bakit nga ba napagod si Papa? Noel! Kunin mo na ang tali! Dali! Noel! Dali! Opo, Papa! Noel! Kulang ang panyong pantali sa bibig ng nanay mo! Kunin mo ang pinakamakapal! Dali, Noel! Dali! Opo, Papa! Noel! Kumuha ka ng 2 malaking supot sa kusina! Lilinisin ko dumi ng mama mo! Kumuha ka na rin ng basahan at basahin ng konting alcohol at tubig! Dali, Noel! Dali! Opo, Papa! Noel, huwag mo masyadong bigyan ng kanin ng nanay mo. Kontihan mo rin ng tubig para hindi siya tumumi ng tumumi. Nakakapagod maglinis. Kunin mo yung tirang galunggong sa mesa at himayin mo. Dali, Noel! Dali! Opo, Papa! Noel, higpitan mo pa ang tali sa kamay at parang nanay mo para hindi siya makatakas. Huwag mong intindihin ang mga sugat niya sa pulso. Matutuyo rin yan. Kunin mo ang kadena sa ilalim ng takip ng LPG. Dali, Noel! Dali! Opo, Papa! Noel, tatapusin ko na ang sarili ko. Kayanin mo mag-isa nang wala ako. Huwag mo nang balikan pa ang mama mo. Tumakbo ka na! Dali, Noel! Dali! Noel! 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 Gumising ka! Opo, Papa! Nananaginip ka na naman. Sandali at kukuha ako ng tubig. Huwag na. Huwag na. Tingnan mo nga pawis na pawis ka. Mauubusan ka ng likido niyan sa katawan. 2 beses ka nang nananaginip ng ganyan. Sandali lang to. Huwag. Huwag mo akong iwan, Mori, please. Dito ka lang. Please. Ano ba kasing napapanaginipan mo para maintindihan kita? Wala yun. Madalas lang siguro akong bangungutin kasi hindi ako natutunawan ng kinakain sa gabi. Sabi naman sa'yo, huwag ka agad matutulog pagkatapos kumain eh. Hindi na mauulit. Ano, kaya mo na bang matulog ulit? O kailangan mo munang bumangon? Pwede tayong pumunta sa sala at pagtitimpla kita ng gatas. Hindi na. Dito na lang tayo sa kwarto. Ayoko na lumabas. Baka mas lalo akong hindi antukin eh. Huwag ka munang matutulog kasi sariwa pa sa utak mo yung napanaginipan mo. Mag-usap muna tayo, kahit 10 minutes lang. Ibahin mo yung laman ng utak mo. Ano naman bang pag-uusapan natin? Ano kaya? Alam ko na. Pag-usapan natin Ang ano? ang pangalan na magiging baby natin. Gabi-gabi na lang natin yung pinag-uusapan. Bakit? Sawa ka na ba? Hindi naman, pero masasabi na ata natin lahat ng pangalan sa mundo, pero hindi pa rin natin mapili ang gusto mo. Ganito na lang. Kapag lalaki ang anak natin, isusunod ko sa pangalan ng tatay ko. At kapag babae, isusunod natin sa pangalan ng mama mo. Hindi. Ayoko. Bakit? Iba na lang. Hindi magandang pangalan ng nanay ko. Oo, sige, balik rin natin. Kapag babae, pangalan ng nanay ko. At kapag lalaki, pangalan ng tatay mo. Wag! Bakit ka galit? No, hindi ako galit. Sorry, nabigla lang ako. Alam mo, Noel, gusto kong maintindihan kung bakit ka galit sa mga magulang mo. Lalo na sa tatay mo. At magagawa ko lang yun kapag kinuwento mo na sa akin na naging buhay ninyo. Matulog na tayo. Maaga pa tayo mamaya. Mahal kita. Mahal din kita. Si Mori ang aking asawa. Si Mori ang naging dahilan para hindi na ako matakot sa mundo ko. Siya ang nagsilbing anghel sa buhay ko na dinaan ako sa tamang landas. Hindi man niya alam ang tungkol sa buhay ko ay iniintindi pa rin ako nito ng buong buo. Kahit kanino ay hindi ko magawang ikwento ang naging buhay ko noon sa piling ng aking mga magulang.
Ang nakaraan ko ay mananatiling nakaraan para sa akin. At kahit kailan ay hindi ko na ito idadala sa aking kasalukuyan at hindi ko na balak bitbitin pa sa aking kinabukasan. Ito lang ang madalas kong sinasabi kay Mori sa tuwing mapapadako ang usapan tungkol sa aking pamilya. Mabuti na lang at dumating siya. At least, alam kong meron din palang isang taong pwedeng manatili sa buhay ko at hindi yon gagawing komplikado. Nakilala ko si Mori sa Facebook. Inad ko siya noon nang makita ko ang mukha niya na lumabas sa People You May Know sa Facebook. Nagandahan ako sa kanya. Maganda nga naman talaga si Mori. Bilugan at malalim ang kanyang mga mata. Manipis at makipot ang kanyang labi na hindi niya pinapahira ng lipstick kahit kailan. Maputi ito at maliit ang mukha na parang manika. May kulay na brown ang kanyang buhok na bahagyang nakikipag-agawan sa kanyang itim na kulay na buhok. Akala ko nga ay hindi niya i-accept ang friend request ko. Madalas nga ay like lang ako ng like sa mga pictures niya. Madalas kasi itong mag-selfie. Minsan ay nagko-comment ako sa selfie niya pero ilalike lang nito ang comment ko pero hindi naman magre-reply. Kaya naman tinigilan ko na yon at nakontento na lamang sa pag-like ng mga pictures niya. Hanggang sa isang araw ay mag-post ako ng tungkol sa depression at kung paano ito nilalabanan ng mga tao. 3 magkakasunod yon. Lungkot na lungkot kasi ako noon ng mga oras na yon at tanging Facebook lang ang paraan para mailabas ko ang lungkot ko. Wala naman akong inaasahang may makakapansin nito dahil madalas lahat naman ng mga post ko ay hindi napapansin ng mga friends ko sa Facebook. Pero hindi si Mori. Hindi ito nag-comment sa post kong yon pero nag-PM siya sa akin at sinabing kung ano man daw ang pinagdaraanan ko ay malalagpasan ko yon. Kapit lang kay Lord at may kasama pang heart ang message niya. Sa mga sinabi niyang yon ay gumaan ang pakiramdam ko. Nag-reply ako ng salamat at hindi doon natapos ang aming usapan. Tumagal ito ng magdamag hanggang sa umabot kinabukasan. Hanggang ito ay naging araw-araw na. Doon kami nagsimula. Doon namin nakita na compatible kami. Pareho kaming gusto lagi na mag-isa at pareho kami na may gustong kanta. Pareho kaming dinadaganan ng depression at pareho kaming nagtutulungan para malabanan ito. Hanggang isang araw ay naging kami na. Hanggang isang araw ay hindi namin napansin na umabot na pala kami ng 5 taon. Hanggang isang araw ay hinihintay ko na lang siya sa harap ng altar habang lumalakad ito, suot ang puti niya na wedding gown. Sa pagbubuntis nga ng asawa kong si Mori ay todo ang suporta ko. Hindi ko hahayaan na maramdaman niya na nag-iisa siya. Naalala ko pa ang hinaing ng nanay ko noon sa aking tatay. Ang sabi niya noong mga panahong nagbubuntis ito ay madalas mainit ang ulo ng tatay ko kapag nagmo-mood swings ang nanay ko, dala syempre ng pagbubuntis niya. Dapat nga iniintindi niya ito dahil hindi madali ang magbuntis pero hindi ganon ang tatay ko. Lahat ng hiling na pagkain ng nanay ko na pinaglilihian niya ay hindi ibinibigay ng tatay ko. Ang sabi ng nanay ko noon ay sobrang sama madalas ng loob niya sa tatay ko, na madalas ay kinikimkim na lamang nito. Hindi yon maganda sa nagbubuntis. Maaari itong makasama sa dinadala niya. Mabuti na lamang at maayos akong nailabas ng nanay ko sa mundong ito. Nanay ko na rin ang may gusto na hindi ako sundan pa. Ayaw na niyang madagdagan pa ng isang anak kahit gusto pa ng aking tatay. Palibhasa ay wala naman daw mag-aalaga sa kanya sa panahon ng pagbubuntis niya. Mas maganda nang ako lang ang maging anak niya
Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na kapag ako ang nag-asawa, hindi ko papasamain ang loob niya, lalo na sa mga panahong magbubuntis ito. Lahat ay ibibigay ko, Papa Dudut. Hindi gaya ng ama ko na naging madamot sa nanay ko. Aalagaan ko ang aking pamilya na meron ako at sisiguraduhin ko yon. Ayoko magaya sa mga magulang ko. Ni minsan ay hindi ko naramdaman ang pagmamahala nilang dalawa sa loob ng dati naming tirahan. Sa paglipas ng mga buwan ay sumasabay na ring lumalaki ang tiyan ni Mori. Sobrang excited na akong lumabas ang una naming anak sa mundong ito. Marami akong ikikwento sa kanya at marami akong ituturo at marami akong pagmamahal sa puso ko na ibabahagi ko sa kanya. Maraming beses ako nitong nasisigawan dahil nga napaglilihan niya ako. Tinitiis ko ang mga kurot sa braso at pisngi sa tuwing nanggigigil ito sa akin. Natatawa na lamang ako lalo na kapag nakatitig lamang ito sa akin habang nanonood kami ng balita sa telebisyon. Na akala mo ay guwapong-guwapo ito sa akin. Sa madaling araw, kahit madaling araw kapag nakakaramdam ito ng paglilihi sa pagkain gusto niyang matikman, ay walang pagdadalawang isip na babangon ako para hanapin yon. Kahit pa siguro nasa kalagitnaan yon ng bukid ay hahanapin ko para lamang makontento at maging masaya ito. Ayaw kong makaramdam ng sama ng loob si Mori habang nagbubuntis ito. Kaya lahat ay gagawin ko para maging maayos ang preparasyon nito sa panganganak niya. Lagi kong tinitignan ang mukha niya. Gusto kong makita na kontento siya, na masaya siya sa pag-aalaga ko sa kanya. Nakikita ko naman yon, Papa Dudut. Laging nakangiti ang mga mata niya at lagi kong nakikita yon, pero may isa pa akong nakikita sa kanya at ito ang lagi niyang pagtulala. Isang buwan ko siyang inobserbahan. Lagi itong lumalabas ng bahay, umuupo sa kung saan at tumutulala habang humuhuni. Ilang beses ko siyang tinatawag noon pero parang hindi niya ako naririnig. Kung hindi ko pa siya lalapitan ay hindi pa nito mapapansin na nandun ako. Tinatanong ko siya kung may problema ba siya. Bakit lagi itong tulala? May kulang ba sa mga ginagawa ko? May kailangan pa ba ito pero umiiling lamang ito at agad napapasok sa kwarto. Ramdam kong may problema ito na hindi niya masabi. Sana ayos lang siya. Natatakot kasi ako, Papa Dudut, na baka maapektuhan ang dinadala niya kung may problema itong naiisip. Ganon naman tayong mga tao, hindi ba? Kapag may problema at malalim ang iniisip ay madalas tayong nakatulala sa kawalan na akala mo ay andon ang sagot sa lahat ng ating iniisip. Pilit ko siyang kinakausap tungkol doon pero naiirita ito sa akin, kaya para hindi na lang ito ma-stress ay tinigilan ko na ang pagtatanong. Saka ko na lang siya ulit kakausapin kapag nakapanganak na siya at nakapag-adjust na sa buhay ina. Nang dumating ang araw kung kailan niya isisilang ang aming anak ay hindi ko maitatago sa sarili ko ang sobrang pananabik. Gusto ko nang makita ang mukha ng panganay namin. Gusto ko na siyang mahawakan. Nang sa wakas ay lumabas na ito, nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot sa akin ng nurse ang anak ko. Hindi ko mapigilang umiyak noon dahil sa wakas magkakaroon na ako ng sariling pamilya na pinangako kong aalagaan ko. Sa abot ng makakaya ko ay gagawin ko ito. Para kay Mori at sa bagong silang naming anak na si Jamie. Wala na akong isasaya pa, Papa Dudut. Pero kung ano ang saya ko na makita ang anak namin, ay kabaliktaran naman ito ng asawa ko. Sa unang araw na nakita nito ay tahimik lamang. Tinignan lang na sandali ng asawa ko. Pero ayaw niyang kargahin. Ang sabi niya ay pagod siya o may masakit sa parte ng katawan niya.
Kahit nga nung time na iyak ng iyak ang anak namin dahil gusto nang dumede, ay hindi pa rin niya pinapansin. Kung hindi pa siya pinagalitan ng nurse na nakatoka sa pagbabantay sa kanya, ay hindi pa niya ito kukunin para padedehen. Naaalala ko pa noon, iniwan ko lang silang sandali para magbayad ng bayarin sa ospital, at nang makabalik ako, ay saktong nakita ko na sinasampal nito ang pisngi ng baby namin na dahilan para umiyak ito. Hindi napansin ni Mori na nandun ako at nung nakita niya na lumapit ako sa kanya ay ngumiti ito na akala mo'y walang ginagawang masama. Kunwari ay hindi ko nakita ang ginagawa niya at tinanong ko kung bakit ito umiiyak. Ang sabi niya ay nakagat daw ng langgam. Hindi ako naniwala pero tumango na lamang ako. Sana ay eto na ang huling beses na makikita ko siyang sakta ng anak namin pero hindi yun nangyari dahil hanggang sa makauwi kami ng bahay mula sa ospital ay nakita ko ng ilang beses kung paano sakta ng baby Jamie namin. Tumedi ka na! Talagang matigas ang ulo mong bata ka? Wala ka ng ibang ginawa kundi umiyak! Umiyak! Akala mo kinakatay kang baboy! Nakakairita ka na! Ano? Dedede ka ba? O iuhulog na kita dito sa sahig? Dumedi ka, sabi! Titigil ka rin pala eh. Parang gusto mo pang masaktan eh. Ah! Sinampal ka lang, umiyak ka agad? Animal kang bata ka? Mori! Ano ginagawa mo? Pinapadede tong anak mo. Pero bakit mo siya kailangan saktan? Hindi ko siya sinaktan. Nakita kita! May lamok lang sa pisngi niya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Eh di wag. Tanungin mo yung anak mo kung ano yung totoo. Di ba, Jamie? Nilamok ka lang naman kanina. Mori, sanggol pa lang yan! Hindi yan sasagot sa'yo! Eh para malaman mo na hindi ko naman siya sinaktan ng pasadya talaga. Bakit ba parang hirap mong intindihin yon? Mori! Nakita kita mula nung pinapagalitan mo siya hanggang sa... Ganyan ka na ba talaga ngayon? Hindi mo na ako kakampihan. Hindi mo na ako mahal. Anong sinasabi mo dyan? Mula nung nagkaanak tayo, puro ka sa kanya na lang nakafocus. Parang baliwala na ako sa'yo. Dahil ba may mga taba na sa tiyan ko? Ha? Dahil hindi na ako nakakapagayos? Dahil mas maganda yung anak natin kaysa sa akin? Ano? Wala kahit isa dyan ang totoo. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. Kung ano yun dati, mas sumobra pa ngayon. Dahil binigyan mo ako ng anak. Binigyan mo ako ng panibagong dahilan para mabuhay ulit. Kaya wag na wag mong iisipin yan. Pero bakit mas iniintindi mo yung anak natin kaysa sa akin? Ano ba namang tanong yan, Mori? Eh malamang kailangan ko siyang alagaan. Anak ko siya eh. Mahina pa siya. Wala pa kakayahan para sa sarili niya. Kailangan siyang bantayan at asikasuhin dahil hindi niya pa kaya. Pero di naman ibig sabihin nun, sa kanya na napupunta lahat ng pagmamahal ko at wala na akong tinitira sa'yo. Pareho ko kayong mahal. Kayo ang buhay ko. Kayong dalawa. Totoo ba yan? Oo naman. Kahit na bahaya na ako ng taba sa katawan. Kahit na hindi sila umalis dyan forever. Kahit nalosyang na akong tignan. Kahit hindi ka na magsuklay forever. Kahit na puro ako stretch marks at laylay na yung dibdib ko. Ang stretch marks mo ang marka mo bilang tunay na babae. Nakakaganda yan. Mas gumanda ka dahil dyan. Ang hirap maging ina, Noel. Alam ko yun. Kaya nga nandito ako para siguraduhin makakaya mo ang lahat. Salamat, Noel.
Salamat. At para nga hindi maramdaman ni Mori ang insekuridad sa kanyang katawan, ay mas dinoble ko ang pag-aalaga sa kanya. Mas pinaparamdam ko sa kanya na siya pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. Unti-unti ay nakikita ko naman ang pagbabago sa kanya. Pero noong tumatagal ay nagbalik ito sa dati. Maraming beses ko siyang nahuhuling sinasaktan ng baby Jamie namin. May kurot, sampal, batok at hila. Nagre-research ako tungkol dito at nagtatanong-tanong kung bakit nga ba ito nagagawa ng isang ina. Ang sabi ay postpartum depression o kung mas malala, postpartum psychosis na ang sakit niya. Ito yung pakiramdam ng isang bagong silang na babae. Matinding emosyon ang nararamdaman nito para lumayo ang loob sa anak nila. Nalulungkot o naiinis kapag nakikita ang anak kaya malayo ang loob nito. Bihira ko siyang makita na hawakan ng anak namin. Kung hindi pa ito iiyak dahil sa gutom ay hindi niya ito papansinin. Ako madalas ang nag-aalaga sa anak namin at kapag oras naman niya para hawakan ang anak namin ay nakikita ko naman na sinasaktan niya ito. Kaya sa huli ay kukunin ko rin ang baby sa kanya at ako na ang nagtutuloy sa pag-aalaga. Ayoko siyang kumprontahin sa asal niya sa aming anak. Ayokong makipag-argumento sa kanya dahil nga may scientific basis naman kung bakit ito ganon. At pilit ko na lamang siyang inuunawa. Hindi naman tatagal ito. Kapag nag-sink in na sa kanya ang pagiging ina, baka naman maging maayos na siya. Siguro ay kailangan lang ay sapat na pagmamahal at atensyon. Baka makatulong. At sana makatulong. Pero sa paglipas ng taon, hindi na nabago ang turing ni Mori sa aming anak. Hanggang sa paglaki ng bata ay parang may lihim pa rin itong galit. Lagi niyang sinisigawan at sinasaktan. Kahit sa maliit na pagkakamali ay nagagawa niya itong murahin o saktan. Kahit nga wala itong ginagawa ay ganun pa rin ang ginagawa niya. Hindi ko na alam ang gagawin. Sobrang nahihirapan na akong kontrolin pa si Mori sa mga ginagawa niya. Minsan ay sinusubukan ko siyang kausapin tungkol dito pero nagpapaawa ito at isinisisi sa aming anak na si Jamie ang lahat. Napapailing na lamang ako kaya ang minabuti kong gawin ay kinausap ko na lamang ang anak ko para i-explain ang side ni Mori. Mabuting bata si Jamie. Nauunawaan niya. At para hindi lumala ang ginagawa ni Mori kay Jamie ay ako na mismo ang naglalayo sa kanilang mag-ina. Lagi kong kasama si Jamie kahit saan ako magpunta. Hindi ko siya hinahayaang mapag-isa kasama ng nanay niya. Isang bagay na napansin kong mas lalong nagpainit sa ulo ni Mori. Pulutin mo ngayon yung pinggan. Opo, Mama. Pulutin mo sa mga kamay mo, wag mong gamitin yung walis. Pero Mama, masusugat po ako. Wala akong pakialam. Hindi naman po akong nakabasag nito eh. Wala rin akong pakialam. Kayo po ang nakabasag. At talagang lumalabang ka pa, no? Halika nga rito. Halika rito. Aray, tama na po. Aray, Mama, sakit po ako. Mori! Mori! Ano naman ba to? Lumabas lang ako sandali para bumili ng ulam natin tapos ito na naman ang madadatnan ko. Eh, yung anak mo lumalaban na naman. Hindi po ako lumalaban, Papa. Binasag niya po yung plato tapos pinapapulot sa akin. Pero hindi mo pinulot, di ba? Kasi Papa, gusto niya pulutin ko. Ayaw niya walisan ko.
Bakit mo naman sinabi yun, Mori? Sana nagbibiro ka lang. Alam mong pwede siyang masugatan kapag mali ang pulot niya sa basag na pinggan na yan. Malaki na yan. 6 years old na ngayon yan, oh. Tanga pa ba siya na masusugat? Kahit na. Alam mo malambot pa ang balat niyan dahil bata pa. Habang bata, turuan na nating maging matigas yan para hindi na umasa sa atin pagtanda. Mori, sobra ka na eh. Ilang beses na kitang nakikita na sinasaktan mo si Jamie. Maawa ka naman sa anak ko. Ganyan ka na ba talaga kasama? Para gawin mo yan sa sarili mong anak? So kasalanan ko. Kasalanan ko kung gusto ko lang namang matuto yung anak ko sa gawaing bahay dito. Kahit di gawaing bahay ang pinapagawa mo, sinasaktan mo pa rin siya. Kahit wala siyang ginagawa sa'yo, sinasaktan mo pa rin siya eh. Hindi ko na alam kung anong tumatakbo sa utak mo para gawin niya sa sarili mong anak. Eh gusto ko nga siyang matuto. Matuto saan? Manakit? Maging masama? Sobra ka na ha? Ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Ha? Masama? Mapanakit? Ayaw kong isipin pero yun ang pinapakita mo eh. Aalis na ako sa bahay na to. Wala naman pala akong halaga sa'yo eh. O bakit yan na naman na nasa isip mo? Kasi totoo namang mas mahal mo yung anak natin kesa sa akin. Sabi ko na eh, tama ang hinala ko sa una pa lang. Ano na naman ba to, Mori? Huwag mo na itanggi, Noel. Kayo na lang ang magsama ng anak mo. Kayo lang naman ang nagmamahalan at pinapayaan nyo lang ako. Mori, saglit. Huwag mo ako hawakan! Makinig ka. Walang katotohanan yung mga paratang mo sa akin. Pareho ko kayong mahal ni Jamie. Pero bakit siyang kinakampihan mo? Eh kasi mali ang ginagawa mo. Bakit siya? Kapag may mali siya, alam mo namang sinusuway ko rin. Sinusuway lang pero hindi mo sinasaktan. Kasi mali na saktan mo ang bata. Lalo na sarili mong anak. Eh, hindi pa nanakit ang paraan para matuto siya. Eh sa ganun ko siya gustong matuto eh. Ano ba pakialam mo? Eh ako ang nanay dito. Mas alam ko kung anong kailangan ng anak ko. Ikaw ang ina, pero mali ang ginagawa mo sa kanya. Walang inang gustong saktan ng anak niya. Ikaw lang yon. Sige. Sige, magkampihan kayo mag-ama. Diyan ka magaling eh. Hindi mo ko iniintindi. Puro siya. Iniintindi kita. Lagi kitang iniintindi. Pero may hangganan din ang pag-iintindi ko sa'yo. So naubos na ang pag-intindi mo, ganon? Eh di tapusin na lang natin ang relasyong to. Hindi sa ganon. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano ang mali sa ginagawa mo. Eh di mali na ako. Ikaw na lagi ang tama. Magsama kayo ng anak mo. Alis na ako! Hindi nyo na ako kailangan talaga dito. Mori, Huwag mo ko hawakan, sabi. sorry na, mali. Mali ang nasabi ko, sorry. Sino kakampihan mo sa amin ngayon ng anak mo? Ikaw. Mali! Si Jamie, di ba? Oo. Good! Ilayo mo na sa akin yung batang yan kung ayaw mo akong ma-stress. Anak, sorry ha. Okay lang po, Papa. Sana maintindihan mo ang papa. Opo naman. Magiging maayos din to. Gagawa ko ng paraan, ha? Umakyat ka muna ng kwarto mo at maglaro. Ako nang bahala sa mama mo. Sige po, Papa. Papa, Yes, anak? sorry po ah. Sorry, para saan? Kasi dahil sa akin nag-aaway kayo ni Mama lagi. Hindi anak. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-aaway ni mama mo. Eh siya naman po yung nagsabi. Huwag mo nang intindihin yon. Galit lang si mama, kaya kung ano-ano nasasabi. Okay po, Papa. O sige, umakyat ka na bago ka pa makita ng mama mo dito. Ilak mo ang kwarto mo ha. Yes, Papa. Durog na durog ang puso ko habang binabalikan ang salita ng anak ko. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa naging away namin ni Mori na kung tutuusin ay biktima lamang siya ng galit ni Mori. Hindi ko na talaga alam kung paano ang dapat gawin sa ugali ni Mori. Hindi naman ito ganito dati. Maayos siya. Kaya nga napamahal ako sa kanya ng todo. Pero nang nagkaanak na kami,
Nang dumating sa buhay namin si Jamie ay nag-iba na ang lahat. Parang pinagseselosan nito ang anak namin. Gusto niya ay siya lang ang mahal ko, ang inaalagaan ko. Gusto niya sa kanya lamang ang atensyon ko. Hindi naman yun po pwede. Pamilya na kami. Pareho ko silang mahal pero hindi niya yon makita. Para siyang nakikipagkompetensya lagi sa anak niya na hindi naman dapat. Sa paglipas ng mga panahon, Papa Dudut, ay ganon pa rin si Mori. Pero mas lumala ito at may ibang ginagawa na hindi ko maipaliwanag kung ano. Madalas ay nagigising ito sa gabi at lumalabas ng bahay at pumupunta sa waiting shed sa kanto. May mga nakakakita na parang may kinakausap daw. Minsan ay pinuntahan ko siya doon isang madaling araw ng Biyernes. Para itong may inaaway sa kawalan. Kinausap ko siya pero agad din niya akong iniwanan at saka tumakbo pabalik ng bahay. Hindi na naulit ang pangyayaring yon sa waiting shed pero sa ibang lugar naman at sa ibang paraan. Nagising ito tulad ng dati. Madaling araw at nagulat na lamang ako nang makita kong sinusunog nito ang upuan namin. Sinisigawan pa niya ito na akala mo'y tao ang kausap niya. Gulat na gulat ako nang makitang malapit nang kumalat ang apoy sa ibang gamit namin kaya dali-dali akong kumuha ng balde ng tubig at ibinuhos doon. Nagalit ito sa akin. Bakit ko raw hindi hinahayaang masunog ang demonyong upuan? Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Bakit naman hahayaan kong masunog ang upuan namin at maging dahilan para masunog ang buong bahay namin? Hindi ako nagsalita noon, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang mag-explain sa ginawa niya. Hindi ko alam kasi kung paano pumasok sa utak niya para gawin yon. Ang sabi niya ay demonyo raw ang upuan at nung isang araw ay pinagbabantaan ang buhay niya. Tinadyakan pa niya ang upuan at binalibag sa kusina. Lalapitan pa sana nito para sunugin muli pero pinigilan ko na siya. Nagwala ito nang nagwala, Papa Dudut. Panay naman ang tingin ko sa kwarto ng aming anak at kung hindi ko mapatigil sa pagwawala si Mori ay baka magising ito at pagbalingan siyang muli. Pilit ko siyang pinakalma. Pinatahimik at sinakyan ko na lamang ang sinasabi niyang demonyo ang upuan. Kumalma nga ito. Naramdaman niya ata na kakampi ko siya. At para magtuloy-tuloy pa ang kanyang pagkalma ay tinadyakan ko rin ang upuan. Natuwa ito at niyakap ako. Pinagtatadyakan niya uli ang upuan at ginawa ko naman. Natuwa ito at tumawa ng tumawa na akala mo'y yon ang pinakamasayang nangyayari sa buhay niya. Unang beses kong nakita ang ganong saya sa kanya. At yon din ang unang beses na nakaramdam ako ng takot sa mga nangyayari sa kanya. Anong ginagawa mo dyan sa loob ng cabinet? Shh! Huwag ka maingay. Bakit? Doon ka! Doon ka! Mori! Mori, ano ba nangyayari sa'yo? Hinahanap ako ng mga kapatid na demonyo ng upuang pinatay natin, Noel. Kailangan ko magtago. Mori naman. Ano na naman ba yan sinasabi mo? Lumabas ka na dyan at kakain na tayo. Kanina pa kami naghihintay ng anak mo sa labas. Hindi. Huwag ayokong lumabas, Noel. Papatayin nila ako. Susunugin daw ako tulad ng ginawa ko sa kapatid nila. Mori, please. Noel, please, huwag mo akong palabasin dito, please. Please, Mori. Walang mga ano sa'yo dito, maniwala ka. Pero demonyo yung mga yun. Walang demonyo, Mori. Meron! Yung sinunog ko, demonyo yun. Upuan lang yon, Mori. Hindi. Demonyo yun, maniwala ka. Kitang-kita ko yung mga pula niyang sungay habang tumatawa nang sinusunog ko siya. Alam kong demonyo siya! Mori! Upuan lang yun! Eh bakit sinabi mo kagabi na demonyo yun? Tinadyakan mo pa nga, di ba? Ginawa ko lang yun para kumalma ka. Pero wala talagang demonyo dito, Mori. Hindi ka naniniwala sa akin?
Lahat ng sinabi mo kagabi, biro lang yon. Pinaniwala mo lang ako. Gusto ko lang kumalma ka kasi sigaw ka ng sigaw. Nakakaya sa mga kapitbahay. Malis ka! Mori, please! Hindi ko kailangan ng taong di naniniwala sa akin! Naniniwala ako sa'yo sa maraming bagay pero hindi sa ganito, Mori. Malis ka na! Please, Mori. Lumabas ka na dyan. Natatakot na ako sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, okay lang. Basta totoo ang demonyo dito sa bahay at kukunin niya tayo kung di tayo lalaban. Walang dapat labanan. Walang demonyo. Meron! Meron! Ah! Meron! Dito lang ako! Hindi ako alis dito! Hahayaan ko kayo ng demonyo mong anak na kunin ng mga katulad niyo! Mori! Huwag mo ako hawakan. Kabilang ka sa mga demonyo. Sana ikaw na lang sinulog ko kagabi! Mori! 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 Buksan mo to sabi eh! Mori! Papa, ano pong nangyayari? Wala anak. Balik ka na sa pagkainan. Susunod na kami ng mama mo. Nasaan po si Mama? Demonyo kayo! Lumayo na kayo! Huwag kayong lalapit sa akin! Huwag! Huwag! Si Mama po ba yung nasa cabinet? Oo anak. Ano kasi? Ano pong ginagawa niya dyan? Anak, Kinulong niyo po ba si Mama dyan? hindi. Bakit po siya nandyan? Anak, Pa, bakit andyan si Mama? pumunta ka muna sa kwarto mo. Papa! Narinig mo ko, di ba? Pumasok ka sa kwarto mo! Hawak-hawak ko ang ulo ko habang nakaupo sa sahig at nakatalikod sa cabinet kung saan ay andon sa loob si Mori. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ganon si Mori? Anong demonyo ang pinagsasasabi niya? Yung upuan namin na sinunog niya ay may mga kapatid pang demonyo at pinapahanap siya. Hindi ko maintindihan. Kahit ang pinakamatalino sigurong tao sa mundo ay hindi siya lubos na mauunawaan. Bukod doon, papadudot ay meron pa itong mga ginagawa na hindi ko maexplika. Tulad na lamang noong minsan na nagkasakit ako at tanging siya lamang ang nag-aasikaso ng bahay. Ang akala ko noon ay okay na siya dahil matino ko naman itong nakakausap ng mga nakaraan pero hindi pa pala. Ang sabi niya noon ay magluluto siya ng paborito niyang sinigang na baboy. Tinanong ko pa siya kung nakapamalengke na siya para makapagluto noon at ngumiti lamang ito at hindi naman sumagot. Ang sabi niya ay magpahinga lang daw ako dahil kailangan kong magpalakas. Natulog ako noon sa buong proseso niya ng pagluluto. At nang matapos ito ay tinawag na niya kami ni Jamie para kumain. Hindi ba dapat ang bagong lutong ulam ay maaamoy mo kaagad kapag napapalapit ka na rito? Pero hindi. Iba ang naaamoy ko. Amoy sinunog na lupa. Hindi muna ako kumibo papadudot at inisip ko na baka naman sa labas lang galing yon. Alam ko na may naaamoy din si Jamie pero hindi lang ito nagsasalita. Nang makapagsandok na ito mula sa kusina ay nakita ko ang daladala niya. Isang malaking mangkok na may sabaw at kulay lupa ang laman. May mga dahon ng punong akasya itong kasama at ilang pirasong pinutol na kahoy. Nilapag niya yon sa harapan ko. Tumingin ako sa kanya at nagtataka. Tinatanong ko kung ano yon at ang sagot niya ay sinigang daw. Tikman ko na raw bago pa lumamig. Nang salukin ko ang laman ng sinigang na sinasabi niya, ay nakita ko ng mas malapitan kung ano pa ang laman ng mga yon. Bukod sa mga nabanggit ko kanina ay meron din itong lamang plastik ng tigpisong chicherya, mga bulate at bato. Tinitignan ko lamang ito at umupo siya sa tabi ko at inayos ang plato at kutsara ko. Nagkatinginan kami ni Jamie. Diring-diri ako sa mga nakita namin na hinanda niya. Hindi ko kakainin yon. Bakit namin kakainin yon? Ano to? Bahay-bahayan ba ang gusto ni Mori?
Umiling ako sa kanya at nagalit siya. Hindi naman nanakit pero nagwala ito at binasag ang mangkok sa harapan ko. Umiyak ito ng umiyak, Papa Dudut. Gulong-gulo ako noon at inalo ko siya para kumalma. Sinabi ko kay Jamie na linisin ang naikalat na niluto ng kanyang ina at nagpunta ito sa kusina para kumuha ng basahan at walis. Habang wala ang anak namin ay kinausap ko siya. Tinanong ko kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Umiling lamang ito at wala naman daw. Galit lang daw siya dahil hindi ko na-appreciate ang niluto niya. Sinakyan ko na lamang ang sinabi niya at sinabi kong masarap ang niluto niya at nagpasalamat ako. Tumingin ito sa akin at saka ako inudyokan na tikman ito kung totoo. Napaamang akong tumingin sa kanya. Pinulot niya ang dahon ng akasya. Nilagay sa kutsarang nahulog. Sinalok ang ilang bato at pilit na sinusubo sa akin. Pilit ko siyang nilalabanan pero sinigurado kong hindi siya masasaktan. Umiyak ito ulit. Kaya naman para matahimik ito ay sinubo ko na lang ang kutsara pero hindi ko nilunok. Sukang-suka ako noon pero nang makita kong masaya siya ay ngumiti lamang ako. Inutusan ko siyang kumuha ng tubig at pumayag naman siya. Niluha ko na noon ang naisubo ko. Pawis na pawis ako noon dahil sa pinaghalong takot at pagkalito sa mga nakikita ko. Bigla ay bumalik ang alaala ko nung bata ako sa piling ng nanay ko. Noel anak, Mama, bakit po? halika dito. Bakit po? Gumawa ako ng merienda. Talaga po? Ano yun, Ma? Ginataang bilo-bilo. Paborito ko yan, Ma! Alam ko, kaya nga niluto ko ngayon eh. Halika na. Asan po si Papa? Lumabas. May siningil atang pautang sa kabilang kanto. Sayang naman, Ma. Hindi niya ito matitikman. Ipagtitira ko naman siya eh. O heto na. Ma, Ano yun anak? hindi naman po to bilo-bilo. Ano bang hindi? Nakita mong may malagkit eh. Ma, mothballs po to eh. Malagkit yan. Ma, bakit niyo po nilagyan ng itlog ng ipis to? Hindi yan itlog ng ipis. Ano ka ba? Tingnan mo mabuti, saguyan. Yan ang paborito mo. Dinamihan ko na kasi gusto mo yan eh. Ma, kasi bang amoy nito? Parang amoy lupa. Masyado na kasing matanda ang nyug na ginamit ko dyan, kaya ganyan. Huwag ka nang magreklamo. Yan lang nakita ko sa tindahan eh. Pero hindi naman po kayo lumabas kanina, May. Ang dami mong reklamo! Pinaghirapan ko iluto to tapos ganyan ang sasabihin mo? Sorry po, Ma. Kasi po, hindi naman ganito talaga ang bilo-bilo. Huwag mo kong turuan. Mas marunong ako sa'yo. Baka nakakalimutan mong ako ang nanay mo. Mas matanda ako sa'yo. Wala kang karapatan para turuan ako. Kainin mo yan. Ma, wag po. Ayoko po niyan. Huwag nang matigas ang ulo. Halika, kumain ka para hindi ka patpatin. Please, Ma. Wag niyo po. Huwag ka nang dumakda, kumain ka na lang. Noel, paborito mo to eh, di ba? Mama! Marlene! Buti dumating ka. Itong anak mo, hindi man lang tikman ang niluto kong bilo-bilo para sa kanya. Paano tayo babahain ng grasya kung ganyan siya tumatanggi? Hindi ito bilo-bilo! Lupa ito! Isa ka pa eh. Pareho kayong tanga. Para ngayon lang kayo nakakita ng totoong bilo-bilo ah. Noel, kainin mo yan. O hindi, malilintikan ka sa akin. Huwag mong gagalawin kahit kutsara, Noel. Pumasok ka sa kwarto ngayon na! Ba't kinakalaban mo ko? Sobra ka na, Marlene! Gusto bang patayin ang anak mo sa pinapakain mo sa kanya? Bakit ko naman papatayin ng anak ko? Baka ikaw. Ikaw! Ikaw ang gustong pumatay sa anak natin! Marlene! Huwag mo ko lapitan. Ikaw ang pinuno ng mga demonyo sa bahay na to.
Sabi ko na, nahuli rin kita! Marlene, Huwag mo akong hawakan! Tulungan niyo ako! Hawak ako ng demonyo! tumigil ka na sabi! Tulungan niyo ako! Papa, ano pong nangyayari? Kunin mo ng tali sa lalagyan ng LPG, Noel! Dali, Noel! Dali! Opo, Papa! Opo! Sa isang iglap ay para akong bumalik sa pagkabata. Para akong bumalik sa madilim kong nakaraan habang pinagmamasdan si Mori. Pareho ba sila ng sakit ng aking ina? Hindi na rin ba ito malulunasan pa? Umiiyak ako noon dahil bigla ay naalala ko ang mga sugat sa kamay at paa ng aking ina dahil sa matagal na pagkakatali. Nakita ko ang mukha nitong madalas ay pawisan dahil sa init ng kwartong pinagkulungan sa kanya. Nakita ko ang madumi niyang damit. Narinig ko ang mga sigaw nito at iyak na naghahalo sa tuwing sasapit ang madaling araw. Sa isang iglap, nang huminga ako ng malalim ay tila naamoy ko ang kwarto kung saan ay nandon ang nanay ko. Amoy bahay ng baboy. Mas malala pa sa amoy ng bahay ng baboy. Mauulit ba ito? Igagapos? Ikukulong at sasaktan ko rin ba si Mori? Gagawin ko ba ang ginawa ng aking ama sa aking ina noong bata pa lamang ako? Hindi. Hindi ko yon gagawin dahil hindi ako katulad ng tatay ko. Hindi ako masamang tao. Mahalaga ang pamilya ko at yon ang patutunayan ko kay Mori. Hindi ko siya ikukulong. Hindi ko siya itatali. Hindi ko siya sasaktan. Mahal ko si Mori at mahal ko ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat, Papa Dudut, para hindi kami umabot sa ganung punto. Sa pagdaan ng mga araw ay lumala ang sitwasyon ni Mori. Hindi ko siya hinahayaang makita si Jamie dahil baka doble ang gawin nitong pananakit kung sakali. Halos hindi na ako umalis ng bahay noon para mabantayan lamang siya. Dahil minsan po, Papa Dudut, ay pinatawag ako sa barangay isang hapon dahil nireklamo si Mori ng aming kapitbahay. Kinagat daw ni Mori ang tenga ng isang bata na naglalaro sa bakod. Tinawag daw niya ito at nang hindi lumapit ay nagalit si Mori at inakyat ang bakod. Bago pa man makapasok sa loob ng bahay ang bata ay nahuli na kaagad siya ni Mori at saka kinagat sa tenga. Nakita yon ng nanay nito kaya hinampas-hampas niya ng walis tambo si Mori. Nang makahiga si Mori ay lumabas ng bahay ang mag-ina at agad na nagpunta sa barangay hall at doon nagreklamo. Dinampot naman nila si Mori malapit sa elementary school na malapit sa bahay ng batang kinagat niya ang tenga. Doon ay naghabol ito ng mga bata at takot na takot sa kanya. Doon siya kinuha sa tulong ng gwardya ng paaralang yon. Nang makatanggap ako ng tawag mula sa barangay hall ay agad akong umalis sa trabaho. Doon ko nadatnan si Mori na umiiyak. Kinausap ko ito at tinanong kung ano nga ba ang nangyari pero hindi ito sumagot. Ang barangay tanod ang sumagot para sa kanya. Napailing ako sa mga nalaman ko. Nakipag-ayos ako sa nanay ng batang kinagat niya ang tenga. Mabuti na lamang at mabait ito, ako na rin ang nagbayad sa kung ano man ang magagamit sa pagpapacheck up ng bata. Umuwi kami noon at tahimik siya. Tahimik din ako. Hindi ko kasi alam kung ano pa ang sasabihin sa kanya. Kung magtatanong pa ulit ako kung bakit niya nagawa yun ay baka sumakit pa ang ulo ko. Dahil hindi ko naman makukuha ang matinong sagot sa kanya. At kung magtatanong pa ulit ako sa kanya kung bakit niya nagawa yun ay baka sumakit pa ang ulo ko dahil hindi ko naman makukuha ang matinong sagot sa kanya. Pinasok ko muna ito sa kwarto at pinatulog.
Sumunod naman ito na parang maamong tupa. Pagkatapos noon ay lumabas ako ng bahay para sunduin si Jamie sa school nila. Anak, okay ka lang ba? Opo, Mukhang hindi eh. Kanina ka pa matamlay. hindi po. Nakita kita mula sa bintana ng classroom nyo. May problema ka ba? Wala po. Anak, kilala kita. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Papa, Yes, anak? baliw daw po si Mama. Ha? Sino nagsabi niyan? Lahat po sila. Sino nga? Mga kaklase ko po. Sino pa? Mga kapitbahay po natin. Baliw daw po si Mama. Naniniwala ka ba? Opo. Hindi baliw ang mama mo. Pero bakit po siya ganun? May sakit lang siya. Sakit po sa utak? Hindi. Basta, magagamot din yon. Paano po natin malalaman kung hindi po natin siya papatingin sa doktor? Sabi ng teacher ko dapat ganun. Kapag may sakit, dapat po ipapadoktor. Hindi niya kailangan yon. Eh ano pong kailangan niya? Pangunawa at pagmamahal. Tapos po gagaling na siya? Sana, Paano po kung hindi? magdadasal tayo. Parang hindi na po kakayanin ng dasal si Mama. Huwag mong sabihin yan. Mama mo siya. Magtiwala ka lang. Gagaling siya. Sorry po. Kasi naman po. Mori! Paano po nangyayari? Dito ka lang sa likuran ko. Natatakot po ako, Papa. Huwag ka matakot. Si Mama po yun ah. Mori? Mahal? Asan ka? Jamie, dito ka lang. Hintayin mo ako dito. Huwag kang aalis dito. Opo, Papa. Mori? Mori! Mori, asan ka? Please, lumabas ka na! Mori! Mahal? Mori, Jamie! Papa, tulong! Noel! Nahanap ko yung totoong demonyo! Mori! Kunin mo yung gunting! Kakalbuhin ko na to ngayon! Aray, Mama! Binawan niyo ba ako? Kahit ka! Alam ko nang gagaling sa buhok mong kapangyarihan mo! Hindi mo ba gagamit sa amin yan ng pamilya ko? Mori! Anak natin siya! Wala akong anak na demonyo! Ah! Aray! Mama, please! Tama na po! Aray! Tama na po, Mama! Aray, Mama! Please! Jamie! Mori, bitawan mo siya! Hindi! Hindi ko siya bibitawan! Papatayin ko siya! Pumunta ka na sa kwarto mo, Jamie! Magkulong ka doon! Ako na bahala sa mama mo! Hawak-hawak ni Jamie ang lubid habang nasa likuran ko siya. Nanginginig ito. Tulad ko noong bata pa lamang ako at inuutusan ako ng tatay ko na dalhin ang lubid para igapos ang nanay ko noon. Dahan-dahan kaming lumapit sa noon ay napagod na sa kakawalang si Mori. Kinuha ko ang panyo sa aking bulsa. Pinuna sa kanyang mukha na punong-puno ng luha na humalo na sa kanyang pawis. Magulo ang buhok nito. Lagas-lagas na rin dahil pinaghihilan niya ito noong nakaraan. Awang-awa ko noon habang pilit siyang kinakausap.
Ayaw kong umabot sa ganitong punto. Ayaw ko sanang maulit ang nakaraan ko pero wala na akong ibang choice. Malala na ang sakit ni Mori. Kailangan ko nang gawin ito. Please, Mori, tumigil ka na. Madaling araw na. Nakakaya sa kapitbahay. Okay lang po ba kayo, Mama? Mori! Sinabi ko na tumigil ka eh! Jamie, iabot mo sa akin ang sando dyan sa kama. Ito po, Papa. Isubo mo to! Isubo mo, sabi eh! Papa, nasasaktan yata si Mama. Hindi. Hindi siya nasasaktan. Anak, kunin mo naman sa kwarto namin ni mama mo yung 2 panyo sa tokador. Kahit anong kulay. Dali! Yes, Papa. Please, huwag mo nang iluwat yung tela. Please, isubo mo na para hindi ka na gumawa ng ingay. Mamaya puntahan na naman tayo ng mga tanod eh. Mori, please. Mori, please, tumahimik ka na. Mori, please, huwag ka na mag-ingay. Nakaka-istorbo na tayo, please. Aray! Aray! Sobra ka na! Anak ka na. Pagod na ako. Pagod na ako sa'yo, Mori! Pagod na ako sa'yo! Hindi ito pinangarap kong buhay! Ano nakakatawa, ha? Nakakatawa kasi pinapahirapan mo ako, ha? Na pinapahirapan mo kami ng anak mo? Ha? Yan ang ba gusto mo? Sinasaktan ka para magtigil ka, ha? O yan! Gusto mo pa, ha? Pagod na ako. Hindi ko deserve tong buhay na to. Karapatan ko rin maging masaya. Talagang pagod na ako. Pagod na ako. Saksi ang kwartong yon sa pagbabalik ng nakaraan na matagal ko nang tinaguan. Akala ko noon papadudot ay noong namatay ang tatay ko at nailayo at napunta sa pagamutan ng nanay ko ay malaya na ako. Malaya na ako mabawi ang kasiyahan ko sa kasalukuyan. Akala ko rin. Nakilala ko si Mori at minahal ko siya. Pinakasalan at nagkaroon ng anak sa kanya pero sa huli ay hindi pa rin pala happy ending ang ibibigay sa akin ng Diyos. Ibabalik lang pala nito ang nakaraang matagal ko nang inayawan. Binabalik niya ba ito para pasakitan ako? Binabalik niya ba ito para hindi ipalimot sa akin ang isang bahagi ng buhay ko?
Hindi klaro sa akin ang lahat kung bakit naulit ang mga pangyayaring ito sa buhay ko. Basta ang alam ko, nangyayari na siya ngayon at hindi ko na alam kung ano ang susunod kong gagawin. Tatakas na rin ba ako tulad ng ginawa ng tatay ko? Kukuha ng lubid at magpapakamatay? Paano si Jamie? Paano ang anak ko? Ayokong magaya siya sa akin na lumaking walang magulang. Pero kung ganito kakomplikado ang lahat, mas gugustuhin pa rin ba niyang lumaki kasama kami ng mga magulang niya? Lalo na si Mori na wala na sa katinuan tulad ng aking ina. Papa Dudut, sa unang beses sa buhay ko ay ngayon ko lang natanggap ang sakit ng nanay ko. Ngayon ko lang nilunok ang katotohanan na ang nanay ko ay isang baliw at kailangan na ring lunukin ang isa na namang mapait na katotohanan. Na ngayon, ang asawa ko ay isa ring baliw. Panginoon, bigyan niyo sana ako ng tubig para makatulong na malunok ang panibagong mapait na katotohanan na nakalatag ngayon sa harapan ko. Marlene, mahal, huwag ka na sumigaw please kasi nakakaya sa mga kapitbahay. Tapos mapupuyat pa kami ng anak mo. May pasok pa siya mamaya. Ilalagay na natin tong panyo sa bibig mo ha. Kaagatin mo ulit at hindi ka nasisigaw ha. Ayos ba? Please, Mori, tumigil ka na. Madaling araw na. Nakakaya sa kapitbahay. Ilalagay na natin tong panyo sa bibig mo ha. Kaagatin mo ulit at hindi ka nasisigaw ha. Ayos ba? Please, wag mo nang iluwat yung tela. Please, isubo mo na para hindi ka na gumawa ng ingay. Mamaya puntahan na naman tayo ng mga tanod eh. Mori, please. Mori, please, tumahimik ka na. Aray! Anak ka nang... Pagod na ako sa'yo, Marlene. Pagod na. Hindi ito ang gusto kong buhay. Anak ka na. Pagod na ako. Pagod na ako sa'yo, Mori. Pagod na ako sa'yo. Hindi ito pinangarap kong buhay! Tumigil ka na, Marlene! Tumigil ka na! Tumigil ka na, Mori! Tumigil ka na! Ang inyong kapuso at kabarangay, Noel. Forever.